spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah, init niya na walang epekto ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute sa kanilang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong state party pa ang Pilipinas ng ICC. Kung meron naman daw question sa pag-aresto sa dating Pangulo, maaari raw itong itulog ng kanyang defense team sa korte. Iba-iba ang opinion ng mga eksperto kung tama nga bang hanapin natin yung desisyon ng Supreme Court. Sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Desisyon ng Supreme Court sa Pilipinas. Ito. Ayan, ito. Under Article 127 of the statute, the withdrawal took effect on March 17, 2019. Nevertheless, the ICC retains jurisdiction over crimes allegedly committed in the Philippines when the country was a state party to the statute. So, ibig sabihin, noong 2011 hanggang 2019 ay merong jurisdiction ang ICC. No? Yan. Malinaw yan, mga kaibigan, no? Malinaw na malinaw. Okay. Ito, tingnan natin. Tapos naalala niyo mga kaibigan ng March 11, naalala niyo ng March 11, no? Na nag-file po no si Bato de la Rosa ng petition for certiorari and provision, no? With prayer for the issuance of temporary restraining order, no? Para pigilan yung pagdadala kay Duterte sa The Hague. Nag-file sila no nung umaga pa lang, no? Nung dinadala na itong si Duterte, ay nag-file kagad sila sa Supreme Court, no? Para ang Supreme Court ay maglabas ng temporary restraining order para pigilan yung pagdadala kay Duterte sa The Hague. So, mga kaibigan, hindi po sila pinigilan ng Korte Suprema. Hindi pinigilan ng Supreme Court ang gobyerno ng Pilipinas para dalhin si Duterte sa The Hague. Bakit? Kasi nga, ang Korte Suprema mismo naglabas ng nung kanilang decision yung sinabi nila na ang pagkalas ni Duterte sa Rome Statute ay hindi ibig sabihin na mawawala na ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, kailangan pa rin makipagtulungan ang Pilipinas, no? Patungkol doon sa mga krimen na ginawa ni Duterte from 2011 to 2019. Kaya, mga kaibigan, ito dapat respetuhin, ito dapat ng mga senador na yan na sinasabi nila, no, itong mga senador na nagsasabi na, ay, ruling ng Supreme Court yun, respetuhin natin So ito, respetuhin nila, no? Kasi ruling din ito ng Supreme Court. Ang sinasabi ng Supreme Court, meron pa rin jurisdiction ang ICC over the case of Duterte. Kaya kung meron man na aarestuhin, huwag na silang magreklamo kasi ang Supreme Court nga nagsabi mismo na may jurisdiction ang ICC.
So walang nilabag ang gobyerno ni Pangulong Marcos dahil may jurisdiction nga ang ICC from 2011 to 2019. Make sense? Make sense, mga kababayan? Yun, no? Yan. Aishrin Lagmay. Yes, and Sara is perfect example of corruption. Correct. Tama ka dyan. Korupsyon talaga yan, no? Korupsyon, isang malaking korupsyon. No? Amir Rusul, Ma'am Admin Rich, dami pong nagra-rally sa EDSA. Opo, dahil po yan sa dapat nga andun ako andun na mga kasamahan ko nagpuntahan andun kaso maulan kasi dito. Maulan po no? So, hindi na ako pumunta. Yan. Yan po. Yan. So, ilang buwan na ba si Duterte nakakulong? March 11? March 11, no? April, May, June, July, August. Uy! Maglilimang buwan na. Naalala ko tuloy, mga kaibigan, no? Nung hindi pa aarestuhin si Duterte, ang sabi ng mga DDS, sige, arestuhin nyo. Pag inaresto nyo si Duterte, magpi-people power. Inaresto si Duterte, wala man lang nag-people power. Inaresto si Duterte, wala naman. Wala na. Wala. Ang daming inis na inis. Inis na yung mga DDS. Di ba? Pag ganun-ganon pa kayo, pagkatapos, hindi naman pala kaya mag-people power. Wala naman kasi kayong people. Marami kayo trolls. Ay, nako. Marami kayo trolls. People, wala. Diba? Marami kayong troll, pero people, wala. Wala kayong people. Trolls lang meron kayo. Diba? Yan ang katotohanan, no? That's the truth and nothing but the truth. Samantalang ang ating Pangulo naman patuloy sa pagtatrabaho at pagdadala ng milyong-milyong dolyar, no? Galing sa ibang bansa dahil wala na lang na successful ang mga trip ng ating Pangulo. Samantalang yung isa naman, yung Vice Presidente na walang ginawa kundi mag-world tour, walang ginawa kundi manirang puri, siraan ang gobyerno, ang Pilipinas, siraan ang Pangulo, siraan ang ating turismo, lahat sinisiraan, inaangat ang China. Yan ang kanilang Vice Presidente na walang ginagawa kundi kumumbra ng sweldo. Sumusweldo pero walang trabaho. Yan ang kanilang Vice Presidente. Sumisweldo, pero walang trabaho. Grabe. Grabe, no? Yan. Tama. Sabi dito ng merong isang dito, sabi, basta magnanakaw sa mga tao si BP Sara hanggang hindi nalilinis ng impeachment trial. Basa tayo ng komento. Hanggat si Sara Duterte ay hindi humarap sa impeachment trial, siya
ay isang Judas na magnanakaw, mandurugas, mandurugas sa kaba ng bayan. Hindi siya humaharap dahil alam niya na marami siyang ninakaw, isa siyang kawatan. Ay grabe, siya, no? Grabe naman yan. Ay nako, grabe no? Sabi namang ng isa, itong si Sara Duterte, mananatili siyang one kata, mga kawatan ng confidential funds. Isa siyang bruha na walang ginawa kundi manira. Yan. Sabi naman ni Ronald, ang vice-presidente, ang nag-iisang vice-presidente na parang si Dora the Explorer. Dora the Explorer daw. Talaga, Dora the Explorer. Sabi naman ng isa, sandali. Comment ka tayo, sandali. Comment lang ako Dali comment lang ako. Yan, nag-comment lang ako. Yan. Dami ditong galit kay Sara. Magnanakaw daw. Magnanakaw daw si Sara. PBBM good news tayo. Tuloy ang asenso from 5.4% sa Q1, umakyat sa 5.5% ang paglago ng ekonomiya sa Q2. Yan. Good news. Second quarter 2025, 5.5%. Yan. Good news yun. Diba? Good news yan, guys. Sandali guys Basahin lang natin itong Inquirer.net. Lenny and Sara Duterte friendship beyond politics, Davao City. 10 years ago, I hope politics will not ruin our friendship, said Liberal Party candidate for Vice President Lenny Robredo of former Davao City Mayor Sara Duterte during a brief visit here on Tuesday. Robredo was here to attend a forum with farmers and fishers affiliated with the Mindanao Coalition of Development NGO Network and the Agri-Aqua Development Coalition in Mindanao. Magkaibigan kami. We're friends, Robredo said. Reporters of the Daughters of Presidential Aspirant Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Even before, when I come to Davao, I always find time to talk to her.
She was a mayor when my husband was the LG, Department of the Interior and Local Government Secretary. So we're friends, she said. Oo nga, ano. So magkaibigan pala talaga, no? Magkaibigan pala talaga si Lenny at saka si Sarah. So tama pala yung sinasabi niya, no? Trillanes, no? Na magkaibigan si Sarah at saka si Lenny. Correct pala. Sandali lang ha. PBBM on whether Senate archiving articles of impeachment versus VP Sara Duterte amounts to dismissal. As an observer, no. Says Supreme Court did not examine merits of the case. Procedure was faulty, but it has no bearing on rightness or wrongness of the impeachment. PBBM on whether Senate archiving articles of impeachment versus VP Sara Duterte amounts to dismissal. As an observer, no. So hindi ito dismissal, no? Yung pag-archive, no? Hindi siya dismissal. Says Supreme Court did not examine merits of the case. Procedure was faulty, but it has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. Kasi gano'n naman talaga mga kaibigan, no? Sa totoo lang, no? Pagdating po sa impeachment, sabi nga, kung may makita na medyo faulty, no? Sa technicalities, mas papaboran mo pa rin yung, no, na mag-proceed sa trial. Kasi hindi naman po dito masyadong, sa impeachment, hindi naman po masyadong importante yung technicalities. Dahil ang impeachment po, ang importante po dyan ay ang accountabilities. Yan po mga kaibigan. Kaya nga maraming nagtaka, bakit mas pinaburan ng Korte Suprema na paboran, no, yung side ni Sara Duterte dahil lang sa konting technicalities na problema. Samantalang kitang-kita ang gabundok ng mga ebidensya na dapat nasagutin ni Sara Duterte. It's all about accountability. Impeachment is not about legal process. Ito ay isang political process with legal basis. Kaya dapat mas pinapaboran, no, ng Korte Suprema ang trial, to start the trial, kaysa ihinto ito at questionin dahil lang sa technicalities. Kasi kapag gano'n ang nangyari, ano na yung accountabilities? Paano na tayo magtatanggal, mag-i-impeach ng isang abusado na opisyales ng gobyerno kung ang palagi na lang natin iisipin ay ang technicalities? Alibugha TV, shout out sa magandang host. Maraming salamat, Alibugha, no? Maraming salamat. So guys, follow na rin po si Alibugha TV, no? Yan. Maraming salamat sa pagdaan. Yan. Shout out, no? Sa iyo, Alibugha. Christopher Sondrita, shout out po, ma'am. Sa mga Duterte Bangag supporters sa hanggang ngayon ay di naka-move on sa EJK victims. Yan. So, shout out daw sa mga Duterte Bangag supporters, no? Shout out daw sa mga Duterte Bangag supporters diyan, sabi po ni Christopher Sondrita, no? Mga bangag daw kayo, sabi ni Christopher. Nagpapa-shoutout kasi siya, eh. Nagpapa-shoutout siya sa mga Duterte Bangag supporters.
Alibuga TV, natawa tuloy si Di ba nakakatawa? Papa-shoutout siya sa mga Duterte Bangag supporters. Ay, nako. Oy, sabi naman ni Mercury, eto yung mga nagmamagaling, feeling mas alam pa kaysa mga SC judges. Eto sabihin ko sa'yo ha, eto sasabihin ko sa'yo, Mercury, hindi porke sila ay Korte Suprema ay hindi na sila nagkakamali. They are not gods. Ang sabi nga ni Marvic Leonan, huwag nyo kaming tawaging gods in Padre Paura dahil hindi kami mga Diyos. Nagkakamali din kami. Yan ang sabi ni Marvic Leonan way back before. No? At ang sabi niya, hindi daw sila mga Diyos kasi nagkakamali daw sila. At totoo nga, nagkakamali sila. Dahil marami din silang ruling na kanilang i-reverse. Marami silang mga decision na later on, nung nakita na nila yung mga motion for reconsideration, ay i-reverse nila ang kanilang decision. Dahil nakita nila, meron nga silang pagkakamali sa interpretation. See? So, ibig sabihin, hindi porke Korte Suprema ay hindi na natin i-criticize. Dahil kapag walang mag-criticize sa Korte Suprema at manatili silang ganyan, mga kaibigan, ang mangyayari niyan, aabuso sila sa kanilang kapangyarihan. Kasi wala na Wala nang mag-criticize Wala nang magtatama sa kanilang mga mali. Hindi naman sila Diyos. Sila ay tao rin na nagkakamali. Entiende? Sabi yan ni Leonen, don't call us gods of Padre Paura dahil hindi kami mga Diyos. Diba? Diba? Wala kayo. Mahiya kayo. Wala kayong binatbat. Mas matalino ako sa inyo. Kayong mga DDS na nanonood sa akin ngayon, bugok. Kayong mga DDS na nanonood sa akin ngayon, mga bugok. Bugok kayo lahat. Kayong mga DDS na nanonood sa akin ngayon, mga bugok kayo, bugok. Bakit kayo bugok? Maka-Marcos ako, nanonood kayo sa akin. Bugok kayo. Kitang-kita naman, di ba? Maka-Marcos ako. Nanonood kayo sa akin. Pagkatapos, galit na galit kayo. Naha-high blood na kayo, nai-stroke na kayo dyan. Hindi, bugok kayo. Bugok. Diba? Ang sarap mang asar. Ay, ang sarap mang asar. Ang sarap mang asar. Ang sarap mang asar. Ang sarap mang asar. Ang sarap mang asar ng mga DDS. Yan. Okay. Pa dito. Napakabilis lang ng February 6, guys. No? Napakabilis lang ng February 6. Okay, good news na naman. President Bongbong Marcos is pleased to visit to India to bring $444 million actual direct investments. Marcos estimates 5.6
to 5.7 billion in possible investments to follow after the state visits. O, habang ang ating Pangulo ay nangongolekta ng mga bilyones for investment, yung ating Vice Presidente naman ay nag-world tour para manirang puri at iangat ang kanyang sarili, di ba? Mga bugok lang ang sa ngayon ay sumusuporta pa rin sa ganyang klaseng public servant na walang ginawa kundi mag-world tour at naninira sa bayan at sa Pangulo. Mga bugok lang ang mga sumusuporta sa ganyang klaseng Vice Presidente. Bugok. Ay, ang sarap naman talaga mang-asar, no? Ang sarap ng asar talaga. Ay, naku. Ang sarap mang-asar. Ang sarap mang-asar. Ang sarap mang-asar. Diba? Ang sarap mang-asar eh. Ang sarap mang-asar ng mga bugok na DDS. Ang sarap mang-asar ng mga bugok na DDS. Ang sarap mang-asar ng mga bugok na DDS. Sarap, di ba, mang-asar ng mga bugok na DDS? Yan. O, sabi ni President Marcos, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said on Friday that the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional did not have any bearing on the merits of the case. See? Walang merito yun. Yung pagdideklara na unconstitutional, walang merito yun. Kasi nga, ang impeachment, hindi naman yan legal case eh. Hindi yan gawain ng Supreme Court. Yan ay political with legal basis. Kaya, pag dumating daw yung oras na may nag-file ng impeachment, pagkatapos matibay ang mga ebidensya, huwag mo daw titingnan yung technicalities. Ang titingnan mo doon ay yung ebidensya. So, proceed with the trial. Yun yun. Diba? Ang sarap ng asar. Ang sarap ng asar talaga. Ay, nako. Ang sarap ng asar. Ang sarap ng asar ng mga DDS, ng mga bugok. Ang sarap ng asar ng mga DDS, ng mga bugok. Oh, sabi ni Leonen, no? Okay. Sabi ni Leonen. Okay. Associate Justice Leonen, Supreme Court is not perfect. If you knew who we are, you will cease calling us gods of judiciary. Dating pahayag ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yan. So, kung kilala nyo daw kung sino sila, ay hindi nyo sila tatawagin na gods of judiciary. Yun yung sinasabi ko kanina no? Dahil sila ay maraming flaws. Sila ay hindi perfecto. Sila ay maraming pagkakamali. Diba? Yan yun. Matatandaan inamin ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa isang grupo ng mga law students sa Baguio City noong 2015 na hindi perpekto ang Korte Suprema at malaya
Hindi lamang ang mga mahistrado, ngunit maging ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyon nito na pinaniniwalaan nilang hindi na ayon sa konstitusyon. See? The Supreme Court is not perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts, sabi ni Leonen. Ngunit kung ang veteranong kolumnista ng Philippine Star na si Jarius Bondok ang tatanungin, ang pahayag nito ni Leonen ay kontra-pelo sa ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Supreme Court should not be immune to public scrutiny. It should thrive on it, sabi ni Leonen. Noon. Dissenting opinions are expression of hope that may be addressed by some justices. I-share nga natin to. Maganda to, kasi from the mouth of Margit Leonen, sinabi niya na hindi sila perpekto at pwede silang i-criticize ng kahit sino, kahit ng mga mamamayan, mga simpleng mamamayan na hindi naman abogado. Diba? Ang mga DDS ay mga bugo. Ang mga DDS ay mga bugo. Ay. Mag-end na nga ako bago pa ma-stroke itong mga nanonood sa akin ng mga DBS. Ay. Bago pa ma-stroke itong mga nanonood ng mga DDS, mag-i-end na ako, no? Mag-i-end na ako bago pa ma-stroke itong mga DDS, no? Sandali. Yan, okay. Tignan nyo, sabi nga ni President Marcos, I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. Dumistansya si President Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, tanging Senado, Kamara. Ayan ang may kinalaman patungkol dyan. Kasi mga kaibigan, kapag impeachable official ka, hindi ka dapat nakikialam. Katulad ng Korte Suprema. Sila po ay mga impeachable official. So, hindi po sila dapat na makialam. No? Diba? Yun yan mga kaibigan. So, ayaw ng Pangulong makialam sa impeachment. Kasi hindi naman siya diktador. Yan. At saka, hindi naman natatakot din. Alam nyo guys, no, si PBBM kasi hindi naman kasi siya natatakot na magiging Pangulo si Duterte, no, si Sara. Kasi alam naman ni PBBM na hindi naman mananalo si Sara kasi ayaw na ng mga taong bayan kay Sara.
Sino ba namang boboto sa isang magnanakaw? Tapos kumukontrata ng killer, tapos nanunuhol. Wala namang boboto kahit sino, wala namang boboto sa magnanakaw, 'di ba? Kumukontrata pa ng killer at nanunuhol. Oh. Tapos iwas iwas pusoy lahat ginagawa para maiwasan ang sumagot, 'di ba? So, walang boboto sa ganyang klaseng politiko. Kaya relax lang si PBBM kasi alam niya kahit tumakbo yan, hindi naman yan mananalo. Sa totoo lang, sa totoo lang. Hindi mananalo yan. Walang ano yan, walang ano yan, hindi yan mananalo. Sa totoo lang. Tingnan nga natin ito. At ito na nga mga kakamping, huwag kayong magaling kung anong opinion ko dito nga panoorin nyo to. Magkasama namang nananghalian sa Davao City kahapon ang anak ni Mayor Duterte na si Sara at ang pambato ng LP sa pagka-vice-presidente na si Representative Lenny Robredo. Sa gitna ng kanilang pagkikita, paglilinaw naman ang dalawa, hindi nila napag-usapan ang politika. Dati na rin daw silang magkaibigan. Mas personal kasi yung pag-usap namin, mas hindi naman tungkol sa politika, mas kumustahan lang. Yung pinakauna namin, the first time we met, pinag-usapan namin yung asawa ko, nagpapasalamat siya marami daw sa kanyang naitulong. Ako naman kinikwento ko sa kanya na nung nabubuhay pa yung asawa ko, kung ano yung good words na nakakwento ng asawa ko tungkol kay Mayor Sara. Ano naman yung asawa ko very appreciative, hindi na kay Mayor Sara, pati kay Mayor Digo. Ibig ba At sabihin yung may discuss ginagawa ni Digo anything, tungkol sa wala lang siya. pananalita niya kay Mayor Fredo? Wala big discuss anything. So, totoo nga yung sinabi ni Trillanes, no, na magkaibigan, may ano sila, no, malalim daw ang pagkakaibigan ni Sara at saka ni Lenny. Sabi ni Trillanes. So, totoo nga. China has filed a formal diplomatic protest against the Philippines following President Bongbong Marcos' recent remarks that the country would be inevitably drawn into a conflict over Taiwan if tensions with China escalate into war. Ba? Diktador talaga kayo China. Diktador kayo Totoo naman ang sabi ni PBBM kasi malapit lang tayo sa Taiwan. Totoo naman yun. So, ayaw tanggapin ng ng China. Kasi nga, ayaw kasi nilang makakapaghanda ang Pilipinas. At ang buong mundo. Yan. So mga kaibigan, mag-i-end na po tayo. Maraming pong salamat sa mga nanood. Thank you po guys. At doon sa mga DDS na nanood, maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Ito po muli si Admin Rich. Kita-kits po tayo, mga kababayan. I love you all! Mga DDS at lalong-lalo na ang aking mga pro-PBBM. I love you all. Mwah!